punto na ipanalangin sila. Bagkus, He longed to be with them as they labor for the Lord. Isipin natin na ang pinapakinggan nating mensahe is para namang napaka-elementary. Church, ito yung katotohanan na kailangan nating maintindihan. Napakahalaga ng panalangin, and we all know that prayer is a powerful tool. And we ought to pray sa church. At sino po yun? Tayo po ang church. Hindi po yung building na ito. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng sarili nating desire, sarili nating hangarin to work within the church. Hindi lamang na ipanalangin natin yung iba na sila ay gamitin at hipuin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pero dapat, kailangan sa sarili natin mismo, magkaroon tayo ng genuine desire to be used by the Lord. So, church, kung merong opportunity na ipinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, grab it. I-engage natin ang ating mga sarili to be used by the Lord. You know, sabi nga nila, and really, totoo ito, church, na dito daw sa bansa, ito yung training ground ng mga mananampalataya na gustong paglingkuran ang Panginoong Diyos. Kasi dito, church, napakadali po na mag-volunteer sa church. Dito, na andyan yung mga pag-aaral na walang bayad. Kung meron mang bayad, no, it is affordable po siya. Dahil ang kalahati nun ay sinasagot ng mga leaders natin. Because we want to invest sa buhay ng ating mga kapatid na gustong mag-aral. Amen po ba? Yung merong willingness na pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Pilipinas, church, you know, dadaan ka sa audition. Kahit magaling ka pang manunugtog dito, umuwi kang Pilipinas because you want to serve the Lord. Dadaan ka po sa audition. Gusto mong mag-aral, hindi ka makapag-aral dahil mahal. Dahil libo-libo po ang binabayad sa SOL pagdating sa Pilipinas. 5,000 hanggang 6,000 ang SOL po sa Pilipinas. Kung dito, church, kung ang attendance mo ay papetiks-petiks lamang, yan, okay lang na magsimba ka, okay lang din na hindi. For sure, kapatid, pag uwi mong Pilipinas, ganun ka rin. Kasi dito pa nga lang, sinanay mo na ang sarili mo sa ganung gawain. Sa ganung sistema, kung baga. Church, there is a blessing in obedience. You know, when God called Abraham, ano ang sabi ng ating Panginoong Diyos? I will make you rich. I will bless you. Our responsibility is to answer the call of our Lord Jesus Christ in serving Him. I know, yung iba sa atin dito, you need a job. At sino ba ang magbibigay sa'yo ng trabaho? Walang iba.
kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. I know most of us, actually all of us, we need an increment. We need bonus. At sino ba ang magtatat sa puso ng iyong boss para magkaroon ka ng increment at bonus? Kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. I know you need healing. But who is the Jehovah Rapha? It is our Lord Jesus. So church, kung merong pagkakataon na pagsilbihan ang ating Panginoong Diyos, this is the right time while you are still able. Huwag mong hangarin na saka na pag uugod-ugod ka na. Na marami ng mga youth na tinitrain ngayon. Kaya nga, yung mga youth natin kahit maliliit pa sila, we train them. Si Pastor John, sinong kasama niya nangangalsada? Naiyak ako. Youth! Tinuturuan niya sila how they speak to the people. To touch the heart of the people through them. Kasi yun ang utos ng ating Panginoong Diyos. Train a child when he is still young, so that when he is old, he will not depart from it. Sabi ng ating Panginoong Diyos. Next, church, is a word of truthfulness. Yan. Next slides, anak, please. Really, Apostle Paul was a man of wisdom, and he has a great knowledge from God. So, hindi mo siya makikitaan ng pagiging arrogante or mapagmataas dahil ang hangarin niya ay yung mahibahagi niya sa iba, yung natutunan niya na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Yung lahat ng natutunan niya, lahat ng natanggap niya mula sa ating Panginoong Diyos. Gusto niyang ibigay sa iglesia lahat ng kanyang mga nalalaman because he knew that and he understand that he was blessed by God. And he wanted to share that gifts to those in Rome. He wanted to equip them in faith. So mga kapatid, lagi nating tandaan, regardless of who we are, may mataas ka mang pinag-aralan, engineer ka man, mumarida ka man, or nurse ka man, mumarida kasi church is nurse pag sa Arabic, nurse ka man, or ano pa, each of us has something to contribute to the body of Christ. Church, baka hindi mo pa nadidiscover, lahat po tayo ay gifted in any way. At yun ang dapat nating ma-discover. Yun ang dapat nating ma-desire sa ating mga sarili. To share God. To be equipped, to be encouraged for the advancement of His kingdom. Kami dati yung mga leaders, ayaw namin. We are saying no. Kasi, Pastor, hindi naman namin po kaya yan eh. Ayaw nga namin tumayo sa harapan. But because of the obedience, we discovered that, oh, may ganito pala ako. Makakatayo pala ako, makakapag-preach pala ako. Because, sa sarili natin, we are nothing. Sa
sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaalaman, it's nothing for the Lord. Kung hindi natin ibibigay yung ating mga sarili, no? We will offer everything to the Lord Jesus Christ, doon mo malalaman, ay marunong pala akong mag-gitara. Ay marunong pala akong mag-drums. Ay mag-gift pala akong kumanta. I can preach pala po. I can study the Bible and share it with my brothers and sisters in Dunamis. Huwag natin siyang itago, church. I-share natin. Kaya nga, sabi ni Ate Rona, pag siya ang nag-MC is, i-share mo yan, kapatid. Kasi baka bawiin yan sa'yo ni Lord. Hindi mo pa nga na-discover na bawi na. Diba? Saklap naman ang lungkot. Amen? So, church, our identity is not found in our profession. No. Our identity is found in Jesus Christ. At pasalamat tayo, God. Servant mo pala ako, Lord. That we are a servant of a living God. Because lagi kong sinasabi sa pulpito, church, you are so blessed, we are so blessed na nandirito tayo. Nasaan sa mga oras na ito, yung hindi nakakilala sa Panginoong Diyos, yung mga sinasabi nating lost. Amen? Bangag sila kasi galing silang party. Sa mga oras na ito, mga tulog sila. Ang lugar na ito, even since before, nagkakaroon sila ng mga way na makapag-party kung saan-saan, makapag-disco kung saan-saan. How much more sa panahon ngayon? Na-open na, ang dami palang mga villa dyan na mga pinaparent sa murang halaga. So pag Friday, Thursday, andun sila. Pag Friday, they will continue. So nasaan ang buhay nila, church? Tuwang-tuwa si Satanas sa kanila. So, itong si Apostle Paul, meron po itong giant faith, napakalaking pananampalataya pagdating sa ating Panginoong Diyos, na gusto niyang maka-fellowship yung mga taga-Roma, kasi he longed to find faith in strength, na katulad niyang merong may mataas at malaki na pananampalataya.